Pinagtangkaan akong gahasain ng aking stepfather. Ang totoo, matagal na akong nakakaramdam ng hindi maganda sa kanya pero kagabi, pumasok siya sa aking kwarto at pinagtangkaan talaga ako. Umiiyak nga na kwento nga ni Elizabeth sa kanyang matalik na kaibigang si Mia. Ha? Sinasabi ko na nga ba? At wala akong tiwala dyan sa stepfather mo eh. Anong sabi ng mama mo? Nag-aalala ang tanong nga ni Mia. Hindi ko pa sinabi sa aking mama. Alam mo naman na may sakit sa puso si mama eh. Natatakot ako na baka atakihin siya sa puso kapag sinabi ko sa kanya ang ginagawa sa akin ng bago niyang asawa. Hay, bakit kasi nag-asawa pa tong si mama eh? Singhal nga ni Elizabeth. Ganon talaga. Matagal na ring patay ang papa mo. Siguro kailangan din kasi ng mama mo ng taong magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Natural lang naman yun. Kaso lang, mali lang talaga yung napakasalan niya eh. Paliwanag nga ni Mia, na kaibigan ni Elizabeth. Malakas ang kutob ko na pera lang naman talaga ng mama ko ang gusto ng lalaking yun. Halata naman eh. Isa pa, ang laki ng agwat nila. Hindi ko sinasabing hindi ka mahal-mahal si mama pero halata kasing pera lang niyang habol. Isa pa walang kapera-pera at walang trabahong lalaking yun. Ipinakilala lang kay mama. At hayun, hindi talaga tumigil hanggang hindi sila nagpakasal. Gigil nga. Nasalaysay pa nga ni Elizabeth. Sad naman ang kanyang kaibigan. So anong plano mo ngayon, Elizabeth? Alis na ako sa bahay namin. Hindi ko na kayang tumigil doon. Natatakot ako para sa aking kaligtasan. Buti at nakatakas ako ng gabing yun. Paano kung sa susunod hindi na? Tanong pa nga ni Elizabeth. Sa tingin ko nga, yan ang nararapat mong gawin. Pero teka, saan ka naman pupunta? Hindi ko pa nga alam eh. Bahala na basta't kailangan kong lumayo sa lalong madaling panahon. Saad nga ni Elizabeth. Balitaan mo na lang ako kung saan ka pupunta. Hay, ang hirap din pala maging mayaman. Buti na lang wala kaming yaman. Nagbibiro pa ang sabi nga ni Mia. Matapos nga nilang mag-usap ni Mia, umuwi na nga si Elizabeth para mag-empake. Pero nang dumaan nga siya sa library ng kanilang bahay, ay narinig nga niyang may kausap si Mando, ang kanyang stepfather, sa telepono. 45 anyos pa nga lamang si Mando. Mahirap lamang ito at kilala bilang sugarol at basag ulo sa lugar nila. May mga nagsasabi na sangkot din ito sa mga iligal na gawain pero tila nabulag nga ang kanyang mama sa lahat ng red flags na yun. Gwapo kasi si Mando. Hindi halata ang edad nito at para lamang itong lagpas 30 kung titigan. Maporma, matipuno at magaling mambola kaya't marami nga itong nagiging nobya na matatanda ang mayayaman. Pero si Doña Antonia ang pinakasalan nito marahil dahil ubod nga ng yaman. Kailangan mailigpit ng babaeng yun. Siya na lamang ang hadlang para mapasakin ang kayamanan ng aking asawa. Bagamat kasal kami ni Antonia, ay may mga ari-arian na nasa pangalan pa rin ni Elizabeth. Marami-rami rin ang mga yun. Galing kasi yung mga yun sa namatay niyang ama. Kailangan mawala ang babaeng yun sa lalong madaling panahon. Seryosong sabi pa nga ni Mando. Dahan-dahang nagtungo nga si Elizabeth sa kanyang kwarto. Gising pa nga ang mga tao sa kanilang bahay kaya't iniimpake muna niya ang mga damit at importanteng gamit niya. Kailangan niyang makaalis habang natutulog ang mga tao sa bahay nila. Hindi alam ni Elizabeth kung saan siya pupunta. Hindi pa nga siya nagkakaroon ng oras para maghanap ng pupuntahan dahil napaaga nga ang kanyang alis nang marinig niya ang kanyang amain na ipinapaligpit nga siya. Naisipan na nga lamang niya na pumunta sa bus station at doon na nga maghanap ng pupuntahan. Nang nasa bus station na nga si Elizabeth, sinimulan na nga niyang maglakad-lakad para makita ang destinasyon ng mga bus. Nataranta siya nang may makita nga siyang mga lalaking kahina-hinala. Ang itsura nang siya ay nasa bus station, kaya napasakay na nga lamang siya sa bus na yon. Sa hinala nga niya ay nasundan nga siya ng mga tauhan ng kanyang amain. Umupo si Elizabeth sa pinakalikod nga ng bus. Nanginginig siya sa takot at halos napatalon na nga siya
Sa gulat ng kinausap nga siya ng konduktor. Miss, patingin ho ng ticket nyo. Sabi nga ng konduktor. Wala po akong ticket eh. Sa'yo na lang po ako magbabayad. Ani nga ni Elizabeth. Sagot naman ng konduktor. Sige miss, pero sa susunod dapat may ticket ka na kapag sumakay ka sa bus. Pagbibigyan na lang kita ngayon. Saan ka ba pupunta? Saan ba pupunta ang bus na to? Tanong nga ni Elizabeth na hindi naman sanay sumakay ng bus. Ang totoo, bukod sa mga field trips sa eskwelahan, ngayon lamang talaga siya nakasakay ng bus. Tuwing nagbebiyahe kasi sila, ay may dala nga silang sariling sasakyan o kaya naman sumasakay nga ng eroplano. Sa Cebu po, saad naman ang konduktor. Ha? Cebu? Di ba bus to? Hindi ba't kailangan mag-eroplano para makapunta sa Cebu? Gulat na tanong pa nga ni Elizabeth at halata namang natatawa sa kanyang tanong ang konduktor. Pwede namang bailandang biyahe papuntang Cebu ma'am. Sasakay lang ho ng Roro ang bus. Paliwanag pa nga ng konduktor. Gaano ho katagal ang biyahe? Muling tanong ni Elizabeth. Halos 24 oras ang biyahe bago tayo makarating ng Cebu. Saad nga ng konduktor. Ganun ho ba? Magkano ang pamasahe? 2,000 piso kasama ng Roro. Ito ang bayad ko, salamat. Napaisip nga si Elizabeth. Mas mabuti na nga rin siguro na nagbus na nga lamang siya pagkat hindi natatrace ng kanyang amain ang kanyang biyahe kumpara sa kung mag-aeroplano nga siya. Mahaba din ang biyahe kaya't magkakaroon nga siya ng sapat na oras para planuhin nga ang kanyang mga susunod na gagawin. Makalipas ang halos 24 oras, dumating na nga sa Cebu si Elizabeth. Wala siyang kakilala sa lugar na yon pero malayo yon at hindi maghihinala ang kanyang stepfather na nandun siya sa lugar na yon. At hindi nga siya mahanap. Nagpalakad-lakad nga si Elizabeth. Naghahanap siya ng makakain nang mapadpad nga siya sa palengke. Bibili na nga sana siya ng pagkain nang mapagkamalan nga siyang bagong tindera. Oh, bakit ngayon ka lang dumating? Ang sabi ko agahan mo ang dating, di ba? Maraming customers ng ganitong oras. At kailangan namin ng dagdag na tindera. Kalit na sabi pa nga ng matandang babae na may-ari ng tindahan na si Aling Nenita. Ano po? Gulat na tanong nga ni Elizabeth. Tumawag ang iyong tiyo at sinabing hindi ka na daw tutuloy magtrabaho dito dahil nalilitan ka sa sweldo. Bakit nandito ka pa ngayon? Tanong pa nga ng matanda. Ho? Kailangan ko po ng trabaho. Sagot naman ni Elizabeth. Sigurado ka na ba? Baka magreklamo ka sa sweldo Kung tutuusin, hindi ka na rin naman lugi. Libre ang pagkain tsaka bahay naman. Wala ka nang gagastusin at buo mong makukuha ang sweldo mo. Dagdag pa nga ng matanda. Saan ho ako titira? Tanong ni Elizabeth. Isasama ka ng pamangkin ko mamaya sa titirahan mo. Sa ngayon, ibaba mo na lang muna dyan sa tabi ang mga gamit mo para makatulong ka na sa ibang tindera. Utos pa nga ng matanda. Tinuruan na nga ni Elizabeth ng kanyang mga gagawin. Pagamat hindi nga siya sanay sa ganitong mga gawain ay bahagya nga lamang siyang nahirapan dahil magaan naman ang trabaho. Matapos ang kanilang trabaho ay isinama na nga siya sa kanyang titirahan. Isang lumang bahay na gawa nga sa kahoy ang kanilang pinuntahan. Mayroong maliit na kwarto na may 2 kutsyon sa sahig. Diyan ka po sa kutsyon sa kaliwa ang isang tindera po, diyan naman sa kutsyon sa kanan. Paliwanag nga ng bata na naghatid nga sa kanya. Nasaan yung kasama ko dito? Tanong nga ni Elizabeth. Nakabakasyon po Sa isang araw pa daw po ang balik niya. Sige po, alisa po ako. Ayusin niyo na lang po ang gamit niyo. Tumango na nga lamang si Elizabeth at nagsimula na nga siya sa pag-aayos ng gamit. Maliit lamang ang kwarto, mainit at walang aircon. Manipis din ang kutsyon at isa lamang ang unan. Natutokso sa Elizabeth na lumipat nga sa magagandang hotel at tumupa nga ng maayos na bahay pero sa tingin niya ay mas ligtas nga kung itutuloy niya ang pagpapanggap na tindera. Mas malaki ang tsansa na hindi nga siya makita ng mga tauhan ng kanyang amain. Ilang araw nga ang nagtatrabaho si Elizabeth
sa tindahan nang maisipan nga niyang mag-ikot-ikot sa palengke. Wala masyadong tao sa palengke ng araw na yun kaya't nagpaalam na nga siya sa kanyang amo na maglilibot na nga lamang. Sa kanyang paglilibot ay nalibang naman siya sa dami ng bilihin. Palingalinga lamang siya nang biglang may sumigaw nga sa kanyang likuran. Nang lumingon nga siya, nakita na nga lamang niya ang isang lalaking may sulong-sulong na mga sakot. Bumagsak ang sakot sa kanya at siya'y natumba. "Hala miss, ayos ka lang ba? Hindi ka kasi tumitingin eh. Para kang namamasyal sa luneta." Inis na sabi pa nga ng mataray na lalaki. "Wow ha, ako na nga tong nasaktan. Tapos ako pang sinisisi mo?" Galit na sabi nga ni Elizabeth. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang paa at nang tignan nga niya ito ay tila namamagana nga ito. "Masakit ba?" Tanong nga ng lalaki at tinalok nga nito ang kamay para tulungang tumayo si Elizabeth. "Malamang masakit. Paa mo kaya ang bagsakan ng sakong mabigat, diba? Kaya kong tumayo. Hindi ko kailangan tulong mo." "Ang sungit mo naman. Tinutulungan ka na nga eh." Sad na nga lamang ni Alan. "Anong tulong? Ikaw din ang nakadisgrasya sa akin eh." Padabog na naglakad nga si Elizabeth palayo sa lalaki at iika-ika nga ito. Nang makabalik na nga sa tindahan si Elizabeth ay umiiyak na nga siya. "Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? At bakit ganyan ka maglakad?" Tanong nga ng matanda. "May lalaki po kasing nakabangga sa akin eh. At nabagsakan po ako ng sako. Ang sakit nga ho ng paa ko eh." Mangiyak-iyak pa nga nasagot nga ni Elizabeth. "Eh naku, namamagayang paa mo ah. At ang dumi ng damit mo, natumba ka ba?" Tumango naman si Elizabeth. "Opo, natumba po ako. Pagbagsak ng sako sa akin." "Umuwi ka na muna at magpapapunta ako ng manghihilot. Wala naman masyadong tao ngayon. Hala, sige na. Umuwi ka na." "Sorry po, Nanay Ninita." "Hayaan mo na at mag-iingat ka na lamang sa susunod." Ika-ikang umuwi nga ng bahay si Elizabeth. Pagpasok nga niya ng kwarto, nadatnan niya si Rina, ang isa pang tindera na galing nga sa bakasyon. "Ikaw ba yung bagong tindera?" Tanong nga ni Rina. "Oo, ako nga. Anong nangyari sa'yo?" "May preskong kargador kasi dun sa palengke. Nabagsakan niya ako ng sako na mabigat. Ang sakit nga eh. Pinauwi na ako ni Nanay Ninita. At magpapadala na lang daw siya ng manghihilot." "Mukhang masakit nga yan. Teka, sinong kargador nga pala yung nakadisgrasya sa'yo? Eh baka naman yung si Pogi na si Alan." Napakunot noo nga si Elizabeth. "Hindi Pogi yung nakadisgrasya sa paa ko eh. Presko na nga, antipatiko pa." Napairap na nga lamang si Elizabeth. "Ilan lang ang mga kargador sa palengke. Mababait naman sila. Eh baka bago yun." Saad naman ni Rina. "Baka nga." Ilang sandali pa dumating na nga ang manghihilot at tumigi naman ang paa ni Elizabeth pero pinagpahinga pa nga siya ng isang araw. Nang maigi na nga ang paa ni Elizabeth at papunta na nga siya ng tindahan ay nakasalubong na naman niya si Alan. Hindi pa nga nakilala ni Elizabeth ang binata. Umaga pa lang kasi noon at hindi pa nga madungis si Alan. "Miss, kamusta ka?" Nakangiting tanong pa nga ni Alan. "Ako? Kilala ba kita?" Nagugulhang tanong pa nga ni Elizabeth. "Oo, ako yung kargador na nakapanggaan mo ng isang araw." Biglang sumimangot nga ang dalaga. "Ah, ikaw yung dahilan kung bakit namagayong pa ako. Ang ganda ng bati mo ah, ni hindi ka pang humihingi ng paumanhin sa nangyari." Napairap pa nga si Elizabeth kay Alan. "Bakit naman ako hihingi ng paumanhin? Eh ikaw na nga yung may kasalanan eh. Buti nga, kinukumusta pa kita." Antipatiko naman na saad ni Alan. "Ay salamat ah, napaka-antipatiko nito." Galit na sabi nga ni Elizabeth, sabay talikod at padabog nga na pumunta sa kanilang pwesto. Naiwang bubulong-bulong nga si Alan. Araw-araw nga kung magkainitan at magkabisita ng dalawa. Iritable na nga rin si Elizabeth sa binata kaya naman nang makita na nga lamang niyang mukha nito, naiirita siya. Palaging dumadaan nga si Alan sa kanilang pwesto para lamang inisin nga si Elizabeth. Lingid nga sa kaalaman nito ay may lihim na pagtingin sa kanya ang binata.
Idiniin lamang niya sa pang-iinis ang pagnanais na mapalapit dito. Isang araw ay dumating na nga sa kanilang pwesto si Alan na may dalang halo-halo. Elizabeth, may dala akong halo-halo para sa'yo para naman lumamig ang ulo mo. Nakangiting sabi pa nga ni Alan. Ayoko nga, baka may lason pa yan eh. Grabe ka naman sa akin. Nakikipag-ayos na nga yung tao eh. Alam ko naman na hindi maayos ang una nating pagtatagpo pero pwede naman tayong maging magkaibigan. Pwes, hindi kita gustong maging kaibigan. Antipatiko ka at mayabang. Sigaw pa nga ni Elizabeth kay Alan. Nagbago ang mukha ni Alan at halatang nasaktan nga ito sa sinabi ni Elizabeth. Inilapag nga nito ang halo-halo at umalis na nga nang nakasimangot. Lumapit nga si Narina at kay Elizabeth. Grabe ka naman dun sa tao. Mabait naman yan ah. Tama naman siya. Hindi lang siguro maayos ang simula niyo pero pwede naman kayong maging magkaibigan. Bahagyang nakonsensya si Elizabeth sa kanyang inasal pero umirap na nga lamang ito kay Rina. Simula noon, hindi na nga dumadaan pa sa kanilang tindahan ng binata. Hindi may paliwanag ni Elizabeth ang kanyang nararamdaman pero tila namimiss na nga niya ang pangungulit at pagpapakyut ng binata sa kanya. Isang araw ay makikita na nga niya ng mabuting tao pala si Alan kahit na mahirap to. Oh, Nanay Lina, heto pong pagkain at tubig, kumain ho kayo. Ani nga ni Alan. Naku, ang sarap niya na. E paano ka? Kumain ka na ba? Tanong nga ng matanda. Busog pa ho ako, Nanay Lina eh. Magalang na sagot naman ni Alan. O sige, kakain na ako, salamat ha. Emosyonal na sabi nga ng matanda at umalis na nga ito. Nilapitan naman ni Elizabeth si Alan. Ang bait mo talaga sa lola mo, no? Lagi mong ibinibigay sa kanyang mga pagkain mo. Nanay ba siya ng nanay mo o tatay mo? Sad pa nga ni Elizabeth kay Alan. Hindi ko naman totoong lola si Lola Lina. Napakunot noo si Elizabeth. Kung hindi niya ito totoong lola, bakit napakabait niya? Doon tuloy nagsimula ang paghanga niya kay Alan. Ha? Hindi mo siya lola? Hindi. Madalas lang yan gumagala dito sa palengke. Bata pa ako, gumagala-gala na siya dito. Wala siyang pamilya. Lagi mo kasing ibinibigay sa kanya mga pagkain mo. Minsan nga nakikita rin kita na nagbibigay ng pera sa kanya. Kaya akala ko totoong lola mo siya. Alam mo, hindi mo naman kailangan maging kadugo ang isang tao para maging pamilya mo siya. Ang totoo, wala naman akong sariling pamilya eh. Bata pa lang ako, iniwan na ako ng nanay at tatay ko. Yun, pinagpasapasahan lang ako ng mga kamag-anak ko. Naramdam ko namang ayaw sa akin. Malulupit sila, sinasaktan nila ako. O kaya ay inaalila. Kaya naglayas na lang ako at nagsarili. Ang mga tao na lang dito sa palengke ang naging pamilya ko. Sad pa nga ni Alan. Ang lungkot naman, sabi ni Elizabeth. Ganun talaga ang buhay eh. Pero masaya na rin naman. Yang si Mang Dolfo, parang tatay ko na yan. Si Aling Magda, parang isa sa mga nanay ko na din siya. Yung mga batang yan na naglalako ng mga paninda, parang mga kapatid ko na rin. Eh teka, bakit nandito ka? Hindi ba ayaw mo sa akin dahil antipatiko at presko ako? Sumbat nga ni Alan. Pasensya ka na sa inasal ko nung isang araw ah. Siguro nga irritable ako sa'yo dahil sa una nating pagkakakilala. Pero napatunayan mo ngayon na mabait ka naman pala. Sad pa nga ng babae. Oo naman oh, mabait talaga ako kahit ipagtanong mo pa dito. Nakangiting sabi ni Alan. Malamang sasabihin nilang mabait ka dahil parang pamilya mo na ang mga yan. Biro pa nga rin ni Elizabeth. Sa bagay, ikaw ba? Nasaan ang pamilya mo? Usisa naman ni Alan kay Elizabeth na parabang nasa getting to know each other stage nga sila. Wala na rin akong pamilya eh. Sad ni Elizabeth. Ganun ba? Anong nangyari sa kanila? Nako, mahabang kwento. Di bale, maaari mo namang maging pamilya ang tao dito. Pwede rin ba kitang maging kapatid ko dito sa palengke? Tanong pa nga ni Elizabeth kay Alan. Hindi pwede. Madami na akong kapatid at saka... Napakunot noo si Elizabeth. At saka ano? Ayaw kitang maging kapatid. Bakit naman? Akala ko ba okay na tayo?
Banat nga ni Alan. Ayaw kitang maging kapatid. Nobyo. Pwede ba? Saad niya. Namula tuloy sa hiya si Elizabeth. Puro kakalokohan. Sita nga nito kay Alan. At akma na nga sana nga alis pero hinawakan nga siya sa kamay ni Alan. Seryoso kay Elizabeth. Salat man ako sa yaman at material na bagay pero busilak naman ang puso ko. Masipag din ako. Tsaka magsusumikap talaga ako. Gusto sana kitang ligawan eh. Alam ko magdadalawang isip ka dahil mahirap lang ako. Pero gaya nga ng sabi ko, nagsisikap ako. Madamdaming sabi pa nga ni Alan. Wala naman kaso sa akin. Kung mahirap ka lang. Pero hindi pa kasi kita lubusang kilala eh. Nagkikita lang naman tayo kapag dumadaan ka sa tindahan namin para inisin ako. O baka naman, nagpapapansin ka lang sa akin noon. Sad pa nga ni Elizabeth. Kaya nga kita liligawan para makilala mo ako ng lubos. Ngayon, kapag nakilala mo na ako at hindi mo ako magustuhan, tatanggapin ko naman. At hinihingi ko lang naman ay ang pagkakataon na magkakilala tayo ng maayos. Sinserong sabi pa nga ni Alan. Sabagay, mahinang sabi naman ni Elizabeth. So paano? Pwede na ba kitang ligawan? Sige na nga. Nakangiting sabi nga ni Elizabeth at tila nakaramdam naman siya ng kakaibang kilig. At sinimulan na ngang manligaw ni Alan kay Elizabeth. Araw-araw na nga silang nagsasabay kumain. Inihahatid na nga rin ni Alan si Elizabeth sa tinutuluyan nga nito kapag tapos na nga ang trabaho nila sa palengke. Kapag day off naman nila ay pinapasyal na nga ni Alan ang dalaga. Hindi nagtagal ay naging malapit na nga sila sa isa't isa. Nakita naman kasi ni Elizabeth na mabait si Alan, mapagpakumbaba, malahanin at malambing din. Isang araw ay inaya na nga ni Alan si Elizabeth na sumama nga sa kanyang sideline. San ka pupunta? Tanong nga ni Elizabeth. Angkat daw kasi ng mga palay sila Aling Rosa. Kailangan nila ng mga magbubuhat sa kanilang bukiran. Wala kasing gustong tumulong dahil maliit daw magpasweldong matanda. Kwento nga ni Alan. Bakit ikaw gusto mong tumulong? Tanong naman ni Elizabeth. Ayoko rin sana eh. Kaso nga, ang liit nila magbayad pero nakakaawa din naman kasi ang mag-asawang yon. Tulong ko na lang din sa kanila. Wika pa nga ni Alan. Ang bait mo naman. Sige, sasamahan kita. Sad pa nga ni Elizabeth. Talaga? Ipapasyal na rin kita doon. Matapos ang trabaho nga ni Alan, isinama na nga niya sa isang maliit na burol nga si Elizabeth. Gusto kong makita mo ang tanawin dito. Sad pa nga ni Alan. Nang makakyat nga sila ay namanghanga ng todo si Elizabeth. Wow! Napakaganda nga ng tanawin dito. Maganda talaga dito. Pero may alam akong mas maganda pa dyan. Napakunot noo si Elizabeth. Talaga? Saan? Ikaw? Banat nga ni Alan. Alam mo puro ka talaga kalokohan. Hindi ah. Masaya lang talaga ako kapag kasama kita. Ako rin naman. Oo nga pala. May sayawan pala dyan sa kabilang baryo sa Sabado. Baka gusto mong sumama. Paanyaya nga ni Alan sa kanya. Sayawan? Uso pa palang mga ganun dito? Nagulat na tanong naman ni Elizabeth. Probinsya to, kaya uso pa dito ang mga sayawan. Ano, gusto mong sumama? Masaya yun. Maraming pagkain at marami kang makikilala. Pangengganyo pa nga ni Alan. Sige, sasama ako. Nang nasa sayawan na nga sila, nagulat nga si Elizabeth na ang dami palang magagandang dilag sa lugar na yon. Karamihan pa sa mga ito ay tila nagbubulungan at nakatingin kay Alan. Mukhang maraming may gustong babae sa'yo dito ah. Sad pa nga ni Elizabeth. Hindi lang babae, pati pa nga mga binabae. Tumatawang sabi ni Alan. Wow, PPSS? Hirit nga ni Elizabeth. Napakunot no si Alan sabay tanong. Anong PPSS? Puging-pugi sa sarili. Halakhak nga ni Elizabeth. Hindi naman. Kahit naman gaano pa kadaming magkagusto sa akin. Bali wala. Dahil ikaw lang naman talaga ang laman ng puso ko. Biro pa nga ni Alan.
Alam mo, napakabulero mo talaga. Hindi bola yun ha. Totoo yun. Teka, may mga sumasayaw na. Tara, sayaw tayo? Yaya pa nga ni Alan. Ayoko nga, nakakahiya. Pagtanggi pa nga ni Elizabeth. Sayawan tong pinuntahan natin. Tapos ayaw mong sumayaw? Pangungulit nga ni Alan. Hindi ako magaling sumayaw eh. Ayos lang yun. Tanggap naman kita maging sino ka man. Halakhak pa nga ni Alan. Wow, Robin Padilla, ikaw ba yan? Tumatawang sabi nga ni Elizabeth. Hindi naman. Pero lamang palang ng ilang ligo yun sa akin eh. Idol ko na yun. Tara na. Hinawakan nga ni Alan ang kamay ni Elizabeth. Saka inakay nga ito papunta sa dance floor. Maliwanag ang buwan ng gabing yun. Malamig din ang simoy ng hangin. Inilagay nga ni Alan ang mga kamay ni Elizabeth sa kanyang balikat. Yan, humawak ka lang sa balikat ko at sumabay ka lang sa pagsayaw ko. Masayang masaya nga ang puso ni Elizabeth. Ito ang unang pagkakataon na ganun nga sila kalapit sa isa't isa. Naamoy pa nga niyang pabango ni Alan, pati na nga rin ang shampoo nito. Alam niyang pinaghandaan talaga ni Alan ang gabing yun. Napakaganda mo. Ngayong gabi, ako na yatang pinakamapalad na lalaki sa gabing to. Nakangiting sabi pa nga ni Alan. Ikaw nga dyan eh, hindi kita nakilala kanina. Hindi naman halatang masyado kang naghanda ngayong gabi ah. Pati nga yung mga dilag dito eh, hindi mapakali nung dumating ka. Tignan mo sila oh, ang sasama ng tingin sa akin. Baka mabulabog pa ako sa lugar na to. Patuloy na pangasar pa nga ni Elizabeth. Ang kulit mo naman, pabayaan mo lang ang mga babaeng yan. Hindi naman nakakamatay ang masamang titig nila sa'yo. Sige na nga, sabi mo eh. Saad nga ni Elizabeth. Tahimik na nga silang nagsayaw. Maya-maya pa ay muling ang nagtanong si Alan. Kailan mo ba ako sasagutin? Diretsahang tanong na nga nito. Matanong nga kita? Sabi kasi nila Aling Minta, wala ka pa raw ibang niligawan sa bayan natin. Bakit wala ka pang nagiging nobya o nililigawan sa lugar? Wala pa naman kasi akong nakikita na tipo ko talaga. Ang sabi kasi sa akin ng isang kaibigan ko, malalaman mo lang daw na nakita mo na ang taong para sa'yo kapag nahirapan kang huminga. Kwento pa nga ni Alan. Napakunot noo si Elizabeth. Nahirapang huminga? Ano yun? Yun bang parang halo-halong nararamdaman mo na para kang nahihirapang huminga? Alam mo, puro ka talaga kalokohan. Eh ikaw ba? Ano bang tipo mo sa isang lalaki? Tanong nga ni Alan. Yun bang tao na kaya akong ipaglaban? Yung lalaki na kaya akong respetuhin at mahalin ng totoo. Ikaw? Simple lang naman. Gusto ko yung babaeng simple lang at ayoko sa mayaman. Karamihan kasi sa mga mayayaman matapobre eh. Grabe ka naman. Ilahat ba naman ng mga mayayaman? Para bang kasalanan nila na naging mayaman sila? Paano kung ipinanganak silang mayaman na? Depensa naman ni Elizabeth. Na tila natatamaan nga sa sinasabi ni Alan. Hindi kasi alam ni Alan na mayaman pala ang angkan ni Elizabeth. Na mayaman pala siya at hindi talaga siya tindera. Basta, ilang beses na kasi akong nakaranas na pangalipusta ng mga mayayamang yan. Paano kung nakita mo na yung babaeng mahal mo, pero mayaman siya? Ibig sabihin aayawan mo porket mayaman? Kabadong tanong pa nga ni Elizabeth, na tila tinetest nga si Alan. Baka, pero tigilan mo na nga yung ganyang tanong, bakit mayaman ka ba? Hindi naman 'di ba? So wala tayong problema. Dagdag pa nga nito na tumatawa. Oo, tama ka. Pagsang-ayon na nga lamang ni Elizabeth pero ang totoo, kabado siya. Gusto na nga niya si Alan o baka mahal na nga niya at natatakot nga siya na maaaring mangyari kapag nalaman nga nito na anak pala siya ng bilyonaryo. So, mabalik tayo sa tanong kanina. Maaari na ba kitang maging nobya? Mahal na mahal kita, Elizabeth, at magsusumikap ako para sa'yo. Madamdaming sabi pa nga ni Alan. Oo, Alan, mahal din kita. Maiksing sabi nga ni Elizabeth. Halos maluha nga sa tuwa si Alan at niyakap nga nito si Elizabeth. Pangako, magsusumikap ako para sa'yo, para sa atin, para sa kinabukasan natin.
Promise pa nga ni Alan. Naging magnobyo na nga sa wakas sina Alan at Elizabeth. Masaya kahit payak ang buhay nila. Halos nakalimutan na nga ni Elizabeth ang problema niya sa Maynila. Kontento na nga siya sa buhay probinsya niya. Ang totoo, kaya man ni Elizabeth na talikuran lahat ng kanilang kayamanan para sa simple at masayang buhay kasama si Alan. Isang araw, nagpunta nga sa computer shop si Alan. Lingid sa kaalaman ni Elizabeth ay may mga plano na ang binata. Nais sana niyang maghanap ng trabaho sa Maynila. Gusto niyang kumita ng mas malaki para naman kahit papaano ay may pagmalaki nga ito kay Elizabeth ngayon na nobya na nga niya ito. Sa kanyang pag-i-internet, may nakita nga siyang post. Hinahanap ng isang lalaki ang anak niya. Nagulat nga si Alan nang makita ang larawan ng babaeng kamukhang kamukha ni Elizabeth. Kulot at mahaba lamang ang buhok ng babae sa larawan. Kulay brown din ang buhok nito, samantalang itim at maiksi naman ang buhok ni Elizabeth. Sopistikada din ang babae sa larawan. Naka-makeup at may mga alahas nga rin ito kumpara kay Elizabeth na napakasimple lamang. Matapos sa computer shop dumiretso na nga sa palengke si Alan para magtrabaho. Pero hindi pa rin talaga maalis sa isip niya ang larawan ng nawawalang babae na kamukhang kamukha nga ni Elizabeth. Hindi mapakali si Alan, kaya't nang magsasarado na nga ang tindahan na pinagtatrabahuan ni Elizabeth, kinumpronta na nga niya ito. Elizabeth, may tinatago ka bang lihim sa akin? Nobya mo ko, kaya hindi nararapat na maglihim ka sa akin. Di ba dapat alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo? Panimula pa nga ni Alan. Tapat naman ako sa'yo ah. Ano bang tinutukoy mo? Kabadong tanong nga ni Elizabeth. Nagpunta kasi ako sa computer shop kanina. Naghahanap sana ako ng trabaho sa Manila. Pero nakita ko na may naghahanap sa babaeng kamukhang kamukha mo. Mukhang mayaman nga lang ang babae. At magkaiba kayo ng buhok pero bukod doon, talagang kamukhang kamukha mo siya. Ani pa nga ni Alan. Teka, naghahanap ka ng trabaho? Sa Manila? Bakit naman? Ibig sabihin ba ay iiwan mo ako dito? Tila naiinis pa nga na tanong ni Elizabeth. Siyempre kung may makikita man akong trabaho, isasama kita. Kaya nga ako tumitingin ng mas magandang oportunidad para sa atin. Tugon pa nga ni Alan. Pero masaya ka naman dito ah. Andito ang mga taong tinuturing mong pamilya. Bakit gusto mong magtrabaho sa Manila? Pangungulit pa nga ni Elizabeth. Siyempre, gusto naman kitang bigyan ng mas mabuting buhay. Totoo naman na masaya ako dito at pamilya ang turing ko sa mga tao dito pero paano kung maging mag-asawa na tayo at magkaanak? Paano ko kayo bubuhayin? Paano ko kayo bibigyan ng maayos na buhay? Kung kargador lang ako. Huwag mo ngang nilalang ang pagiging kargador mo, Alan. Marangal na trabaho yan at hindi mo kailangan iwan ang pamilya mo dito dahil lang sa akin. Sad pa nga ni Elizabeth. Teka, mabalik tayo sa tanong ko. Bakit kamukha mo yung babaeng nakita ko sa computer? Yung nakita ko sa social media. Ikaw ba yung babaeng hinahanap nila? Napagbuntong hininga na nga lamang si Elizabeth. Tila hindi na nga niya may tatago pa ang sekreto niya. Oo, ako nga ang babaeng yun. Napailing nga si Alan. Sinasabi ko na nga ba? At nagtutuda ako sa mga kinikilos mo paminsan-minsan. Hindi ka marunong magluto sa siga. Hindi ka rin sanay kumain na nakakamay. Palagi kang gumagamit ng kutsara tinidor. May mga malalalim na salita ka rin na hindi maintindihan. Yung kutis mo, masyado ring maganda para sa isang tulad ko na mahirap lamang. Sana itago mo tong sikreto ko, Alan. Sad pa nga ni Elizabeth. Napakulot na nga si Alan. Bakit ka ba nagtatago? Bakit ka umalis sa inyo? Bakit ka nagsinungaling? Sunod-sunod pa nga na tanong nga ni Alan. At kwento na nga ni Elizabeth, namatay ang aking ama ilang taon lamang ang nakakaraan. At nag-asawang muli ang aking ina. Hindi ko gusto ang kanyang napangasawa pero kahit anong tutol ko sa lalaking yun, ay pinangkasalan pa rin siya ng aking ina. Isang gabi, pumasok siya sa aking kwarto at pinagtangkaan niya akong gahasain. Yan ang dahilan kung bakit tumakas ako sa aming bahay, Alan. Ngayon,
Naiintindihan mo na ba? Walang hiya pa lang na pangasawa ng ina mo eh. Dapat nagsumbong ka na lang sa mama mo. Saad pa nga nito. May sakit ang mama ko, kaya't nagalangan akong sabihin sa kanya. Nang gabi na ipagtatapat ko na sana sa aking mama. Narinig kong may kausap ang stepfather ko at ipinapapatay ako para makuha nilang lahat ng pera at ari-arian namin. Naluluha pa nga na salaysay nga ni Elizabeth. Pero dapat yata, hindi mo iniwan yon. Paano ng ina mo? Dahil maaaring nasa peligro din ang buhay niya. Nag-aalala nga ring saad nga ni Alan na tila naiintindihan na nga ang sitwasyon. Hindi niya papatayin si mama dahil hindi nila makukuha ang lahat ng pera at ari-arian na nasa pangalan ko. Karamihan kasi sa niiwan ng aking ama nakapangalan sa akin at mapupunta lamang ang mga yon kung mawawala ako. Ang plano nila, unahin ako at kapag nasa pangalan na ni mama, si mama naman ang isusunod nila. Yan ang dahilan kung bakit iniwan ko ang aking ina. Mas nakasisiguro akong wala silang gagawin kay mama dahil hindi nila makukuha ang lahat hanggat hindi nila ako nakikita. Anong plano mo ngayon? Tila nag-aalalang tanong naman ni Alan. Hindi ko nga alam eh. Bakit hindi ka nagsumbong sa mga pulis? Natatakot ako, Alan. Gusto mo bang samahan kita? Oo sana, pero hindi ka ba makikipaghiwalay sa akin? Bakit naman ako makikipaghiwalay sa iyo, Elizabeth? Kasi, ang sabi mo sa akin ayaw mo sa mayayamang tao, di ba? Totoo naman yun. Pero nobya kita, Elizabeth. At hindi naman tayo maghihiwalay dahil lamang mayaman ka pala. Kahit papaano masasabi kong kilala na kita at malayong malayo ka sa mga taong mata pobre na mayayaman na nakilala ko. Ang totoo niyan, Alan, hindi naman ako mabait tulad ng pagkakakilala mo sa akin eh. Naging mabait at mapagpakumbaba lang ako. Dahil nung makilala kita, sa'yo ko nakita na hindi importante ang pagiging mayaman o mahirap ng isang tao. Pinlano nga nila na magsumbong sa mga pulis, pero bago pa man makapagsumbong ay dumating nga ang mama ni Elizabeth. Nagtungo nga ito sa palengke at ipinagtanong nga ang kanyang anak. Sino hong Elizabeth ang hinahanap niyo? Tanong nga ni Nanay Ninita. Saad naman ng assistant ni Doña Antonia, ito ang larawan ng hinahanap namin. Nagulat nga si Nanay Ninita nang makita nga ang larawan ni Elizabeth. Aba, si Elizabeth to ah. Siya yung tindera ko dito sa palengke pero hindi siya mayaman. Tauhan ko lang yun at kumikita ng 200 piso kada araw. Ang babae sa larawan, mukhang mayaman. Saad pa nga ni Nanay Ninita. Sagot naman ni Doña Antonia, anak ko ang babae sa larawan. Iharap mo sa akin ang sinasabi mong tindera. Saad nga ni Doña Antonia. Tinawag na matanda si Elizabeth at dumating naman siya. Nakahawak kamay pa nga si Alan. Laking gulat nga niya nang makita ang kanyang mama kasama nga ang kanyang assistant, katiwala at driver. Mama? Anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong nga ni Elizabeth at tumakbo na nga siya para yakapin nga ang kanyang mama. Masaya siyang makitang ligtas ang kanyang ina. Salamat sa Diyos at ligtas ka, Elizabeth. Nagsumbong sa akin ang mga katulong natin tungkol sa mga kalokohan ni Mando. Iuwi na kita, anak. Emosyonal pa nga na sabi nga ni Doña Antonia. Ayoko po, Mama. Alam niyo naman po na pinagbalakan akong gahasain ng inyong asawa, di ba? Nang gabing umalis ako, narinig ko ring may kausap siya at pinapapatay niya ako. Galit na sabi pa nga ni Elizabeth. Wala kang dapat ipag-alala, iha. Matapos magsumbong ang mga katulong, nahuli ko na rin ang mga kalokohang ginawa niya. Pero bago ko pa man may supulong, ay umalis na nga siya at nagtatago na. Wala na siya, iha. Wala ka nang dapat ikatakot pa. Ipinahanap kita para may iuwi ka na. Salaysay pa nga ni Doña Antonia. Nahalatang miss na miss nga ang anak. Salamat naman po at nalaman mo na ang totoo, Mama. Pero hindi pa rin po tayo nakakasigurado kung safe tayo. Sumama ka na sa akin pa uwi, anak. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Nagyakapan na nga lamang ang dalawa at naiyak nga sa tuwa si Elizabeth. Ngayon ay wala na nga siyang dapat ikabahala pa. Nang magbitaw silang mag-ina
ay pinakilala nga ni Elizabeth si Alan. Anak, sinong lalaking kasama mo kanina? At bakit kahawak kamay mo siya? Hinila nga ni Elizabeth si Alan sa kamay at ipinakilala nga kay Doña Antonia. Mama, ito nga po pala si Alan, ang nobyo ko. Nobyo? Saan mo siya nakilala? Dito rin po sa palengke. Sa palengke anong trabaho niya? Kargador po siya mama, pero nakahanap na po siya ng malilipatang trabaho sa Manila. Bala ko po talaga kasi na lumipat sa Manila kasama siya. Hindi lamang niya ako maiwan dito, pero ngayong babalik na po ako sa Manila, malamang tumuloy na nga rin po siya. Saka na natin yung pag-usapan iha. Umuwi na muna tayo. May nirentahan akong hotel sa hindi kalayuan dito, doon na muna tayo umuwi at magpahinga. Nagpaalam na nga muna si Elizabeth kay Alan at masaya nga siyang sumama sa kanyang mama sa hotel. Masaya naman si Elizabeth sa muling pagsasama nga nila ng kanyang mama, pero nang maghapunan na nga sila, kinumpronta na nga siya ng kanyang mama. Iha, patawarin mo sana ako. Mali ako sa napili kong pakasalan. Dapat nakinig ako sa'yo. Nabulag ako. Nang dahil siguro sa lungkot nang mawala ang papa mo, hindi ko nakita ang red flag sa kanya. Okay lang po yun ma. Biktima lang din po kayo. Importante, nagising na po kayo sa katotohanan ngayon. Huwag mo sanang magawa ang aking pagkakamali. Saad pa nga ni Doña Antonia. Ano pang ibig niyong sabihin? Tanong nga ni Elizabeth. Yung nobyo mo, gaano mo siya kakilala? Baka tulad lang siya ni Mando. Ma, hindi po. Mabuting tao po si Alan. Kahit nung hindi nga po niya alam ang estado natin sa buhay, minahal pa rin po niya ako. Akala niya dati tindera ako, pero minahal niya pa rin ako. Kailan ko lang ipinagtapat sa kanya ang totoo kong pagkatao. Hindi ka pa rin nakakasigurado. Dati, tutol akong makipagrelasyon tayo sa mahihirap. Sumugal ako kay Mando at kita mo naman ang nangyari. Ma, wala naman ho yun sa estado ng buhay eh. Nasa pagkatao pa rin po yan. Hindi porket kapareho ni Tio Mando si Alan ng estado sa buhay, gagawin din ni Alan ang ginawa nito. Unfair ho yan para kay Alan. Emosyonal na sabi pa nga ni Elizabeth sa kanyang ina. Hindi mo ako masisisi anak. Nakita mo naman ang pinagdaanan natin kay Mando, diba? Hindi na ako papayag pa na may isa na namang kauri nito ang makapasok sa pamilya natin. Napakunot noo si Elizabeth. Kauri? Ma, pareho lamang po tayong tao. Hindi tama na sukatin natin ang isang tao base sa yaman nito. Hindi ka pa ba nadadala anak? Iba po si Tio Mando. Iba po si Alan. Malayong malayo po sila. Kahit anong sabihin mo, hindi ako makakapayag na maging nobyo mo ang lalaking yon. Hindi niyo ako maaaring pigilan ma. Pag-isipan mong mabuti anak. Masama ang loob ni Elizabeth nang matulog. Hindi nga ito natulog sa tabi ng kanyang ina. Akala niya tapos na nga ang kanyang mga problema. Mahal na mahal niya si Alan at hindi nga siya makakapayag na maghiwalay pa nga sila nang dahil lamang sa pagkakaiba ng estado nila sa buhay. Papikit na nga si Elizabeth nang tinawagan na nga siya ni Alan. Hello? Alan? Masayang bati nga ni Elizabeth. Ako nga. Mahal ko, kamusta? Ayos ka lang ba? Oo naman. Grabe ka naman, miss mo ata ako kaagad ah. Pangasar pa nga. Ni Elizabeth. Namiss talaga kita kaagad. Paano yan? Uwi ka na ba ng Manila bukas? Tanong pa nga ni Alan. Oo eh. Sagot ni Elizabeth, sabay malalim na bumuntong hininga. Ang lungkot naman. Wala ka na pala sa palengke bukas. Wala na akong makakasabay sa pagkain at pagtambay pagkatapos ng trabaho. Emosyonal na sabi pa nga ni Alan. Ang OA mo ah. Hindi ba't magtatrabaho ka sa Manila? Gusto mo bang sumabay sa amin bukas? Para makatipid ka na rin sa pamasahe. Masayang alok pa nga ni Elizabeth. Oo, magtatrabaho na ako doon. Pero hindi naman biglaan yun eh. Isa pa, hindi rin naman ako makaalis nang biglaan. Gusto ko munang maisaayos ang lagay ng mga bata at ng nanay nila bago ako lumawas.
Kailangan ko din syempre ang kausapin muna ang papasukan ko sa Manila, pati na rin yung tutuluyan kong bahay. Paliwanag pa nga ni Alan. Ganun? Malungkot na tanong nga ni Elizabeth na tila ba ayaw nga nitong mahiwalay sa binata. Ikaw pala yung nakakamiss sa akin agad eh. Susunod naman ako kaagad. Huwag kang mag-alala. Malambing na sabi nga ni Alan. Gaano katagal bago ka sumunod sa Manila? Pangulit naman ni Elizabeth. May 1 o 2 linggo siguro. Kailangan ko din nga palang kumita pa ng ilang araw para may pamasahe ako at panggastos. Hindi naman kasi ako agad sa sweldo sa bago kong trabaho, diba? Dapat may konting baon din ako pa Manila. May saya ang boses nga nito. Kung pahiramin na lang muna kaya kita ng pang-upa ng bahay at panggastos mo tapos bayaran mo na lang ako pag sweldo mo. Alok pa nga ni Elizabeth. Nako, ayoko ng ganyan no, lalo na ngayon at nalaman kong mayaman ka. Ayokong bigyan ng pagkakataon ng mga tao na pag-isipan ako ng ginagamit lang kita dahil sa pera mo. Makabuluhang sabi pa nga ni Alan. Sige na nga, basta sumunod ka kaagad ha. Paglalambing pa nga ni Elizabeth. Tumangutango si Alan. Oo naman. Kung hindi ko nga lang mahal ang mga yun iniwan ko na sana sila kaagad. At isa pa ayokong maging pabigat sa'yo. Gusto kong areglado lahat ng pagpunta ko ng Maynila. Nax, kaya naman proud na proud ako sa'yo Paglalambing pa nga ni Elizabeth kay Allen. Teka, anong oras nga pala ang alis ni bukas? Tanong naman ng lalaki. Maaga daw Ayos lang ba na sa mama mo kung ihatid kita sa airport? Gusto sana ni Elizabeth magpahatid nga kay Alan. Pero katatapos pa lamang nila ng diskusyon kaya't ayaw nga muna sana ni Elizabeth na magkaharap nga ang dalawa. Nako, sobrang aga kasi ng alis namin. Mapupuyat ka lang. Magkita na lamang tayo sa Manila. Sayang naman. Gusto sana kitang ihatid Pero sige na nga. Magkita naman tayo ngayon. Ngayon na? Oo, dating kawi. Kain tayo ng street foods, isaw, ganun. Tapos mag soft drinks tayo. Paghahaya nga ni Alan. Napangiti naman si Elizabeth. Nako, tulog na yung driver. Malayo tong hotel sa lugar natin. Ano ba yan? Nakakalungkot naman. Akala ko naman kasi ilang araw pa kayo dito bago umuwi ng Manila Akala ko din. Bumuntong hininga si Alan at ramdam ni Elizabeth ang pagkalungkot ni Alan. Huwag kang ang OA. Magkikita naman tayo kaagad Mas okay nga ata. Yung wag tayong magkita ngayon para mamiss mo ko at bilisan mo ang pagluwas sa Manila. Napansin nga ni Elizabeth na parang nagiba nga ang boses ni Alan. Hoy, teka umiyak ka ba? Gulat na tanong pa nga ni Elizabeth. Hindi pagtangging ni Alan. We, umiiyak ka Natatawa pa nga na saad nga ni Elizabeth. Oo na, umiyak na ako. Kasi naman simula nung magkakilala tayo, hanggang sa maging magnobyo tayo, hindi pa tayo naghihiwalay. Araw-araw kaya tayong magkasama, simula umaga hanggang gabi. Sabay tayong magalmusal, tanghalian at hapunan, pati nga merienda tsaka midnight snack sabay tayo. Tapos sa isang iglap, mag-isa na ako ulit. Paano naman ako hindi maiiyak niyan? Emosyonal pa nga na paliwanag nga ni Alan. Tama na nga, naiiyak din ako Kailangan nating maging matatag. Para naman sa ikabubuti at ikauunlad natin to. Sabi pa nga ni Elizabeth. Alam ko, huwag kang mag-alala. Tatawagan at itetext na lang kita. Kapag may oras, maki-video call ka kila Aling Bebang. Saad naman ni Elizabeth kay Alan. Sige na nga, matulog na nga tayo. Pigilan pa kitang umuwi sa Manila Saad pa nga ni Alan. Oo nga mahal, pigilan mo na lang kaya ako tapos magtana na lang tayo. Pili ang sabi naman ni Elizabeth. Puro ka talaga kalokohan. Natatawang saad na nga lamang ni Alan. Seryoso ko Alan, magtana na tayo. Uy, okay ka lang ba Elizabeth? Puro ka kalokohan. Matulog ka na. Hindi natin mapapansin na nakadalawang linggo na pala at magkikita na tayo sa Manila. Ibinaba na nga nila ang tawag. Pareho nga silang malungkot pero pilit na nagpakatatag. Nang makarating naman sa Manila ay naging abala nga rin sa Elizabeth. Nakipagkita nga siya sa kanyang mga kaibigan.
Inayos niyang mga naiwan nga niyang trabaho sa kanilang kumpanya. May mga ipinagawa pa nga rin sa kanya ang kanyang mama. Umalis kasi ito ng ilang araw at may aasikasuhin nga raw sa ibang bansa. Nagtataka lamang si Elizabeth dahil hindi tumatawag si Alan. Ilang beses din siyang nag-text at nagtangkang tumawag pero tila walang signal. May hindi naman nabago kay Elizabeth dahil madalas naman talagang walang signal sa bayan. Pero kilala niya si Alan. Mag-e-effort to. Lumipas nga ang ilang buwan at wala pa ring paramdam si Alan. Nagpaalam na nga si Elizabeth sa kanyang mama na babalik nga siya sa Cebu para makausap nga si Alan. Ama, kailangan ko bumalik ng Cebu. Paalam nga ni Elizabeth. Anak, hindi mo pa ba natatanggap na maaaring wala ng nobyo mo? Kumunot noo si Elizabeth. Ano pong ibig mong sabihin, ma? Matagal na rin kayong hindi nagkikita. Tapos hindi naman siya sumunod dito sa Manila. Hindi pa ba? Malinaw na maaaring nakahanap na siya ng ibang babae o baka naman napag-isip-isip na nga niya na hindi talaga kayo bagay at maaaring hindi maging maayos ang inyong relasyon. Hindi totoo yan, ma. Nagmamahalan kami ni Alan. Pagtutol na nga ni Elizabeth. Wala na nga ring nagawa pa ang mama ni Elizabeth at agad siyang lumipad pabalik ng Cebu. Habang nasa eroplano, hindi talaga mapakali si Elizabeth. Kabadong-kabado nga siya. Ano nga kaya ang dahilan kung bakit hindi sumunod sa Manila si Alan? At bakit hindi man lamang ito nagpasabi sa kanya? Nang makarating nga si Elizabeth sa kanilang bayan, ay agad siyang nagtungo sa palengke. Inaasahan nga niyang makita doon si Alan, pero wala ito. Sinubukan niyang magtanong sa mga tao pero hindi pa rin nila nakikita si Alan. Nakita niya si Lola Lina. Kaya nilapitan nga niya ito. Elizabeth! Nay, naalala niyo pa po ba ako? Sagad naman ni Lola Lina. Abay oo naman Elizabeth. Ang akala ko nga nasa Manila ka na. Anong ginagawa mo dito? Nagtataka nga si Lola Lina. Hinahanap ko po kasi si Alan eh. Alam niyo po ba kung nasan siya? Baka nandun sa tindahan niya o kaya sa eskwelahan. Sagot ng matanda. Po? May tindahan at eskwelahan si Alan? Oo. Nang umalis ka papunta sa Manila, nagsimula na nga siyang magpatayo ng tindahan tsaka eskwelahan. Pati nga ang bahay niya pinaayos niya eh. Kwento nga ng matanda. Ganun po ba? Puntahan mo na lang sa bahay niya. Kapag wala doon, malamang sa tindahan o eskwelahan lang siya nandun. Sige po, Nay. Salamat po. Walang anuman, mag-ingat ka, iha. Takang-taka nga si Elizabeth. Wala namang pera si Alan kaya't palaisipan nga sa kanya kung paano nga ito nagkaroon ng pampatayo ng eskwelahan at tindahan. Sumakay siya ng tricycle at nagpahatid nga sa bahay nila Alan. Kakilala pa nga nila ang nasakyan niyang tricycle kaya naman agad na nga siyang hinatid nito. Tumigil nga ang tricycle sa harap ng isang malaking bahay na hindi pa nga tapos gawin. 3 palapag nga ito pero unang palapag pa lamang ang tapos at ginagawa pa lamang ang pangalawa at pangatlong palapag. Kuya, bakit ho kayo tumigil dito? Nagtatakang tanong nga ni Elizabeth sa driver. Di ba sa bahay ni Alan ka magpapahatid? Opo, ayan na yung bahay nila Alan eh. Oo nga pala, lumuwas ka ng Manila kaya hindi mo alam. Yan ang bahay nila Alan ngayon. Ang laki hindi ba? Oo nga po eh, maliit lang po ang bahay ni Alan dati. Ewan ko nga din ba? Bigla na lamang dumami ang pera ng lalaking yun. Usap-usapan dito kung kanino posibleng nanggaling ang mga pera ng taong yun. Akalain mong nakapagpagawa ng malaking bahay, pati malaking tindahan at eskwelahan. Nakapagpatayo siya. Ang balita ko ngayon, nagpatayo din siya ng parang hotel sa kabilang bayan. Baka andun siya ngayon. Wala rin si Alan sa bahay na yon. Ang sabi ng isa sa mga gumagawa doon ay ilang araw na raw na hindi umuwi si Alan. Baka nasa tindahan yon, gusto mo ihatid kita? Sige po kuya, inihatid na nga siya. Andito ho ba si Alan? Tanong nga niya sa tauhan sa grocery store. Wala ho eh, ilang araw na hong hindi dumadaan dito. Bumali nga si Elizabeth sa tricycle driver. Sunod na pinuntahan nga ni Elizabeth ang eskwelahan.
Tila mabigat nga ang loob na umuwi na nga lamang sa Maynila si Elizabeth. Ang dami nga niyang pinagtanungan pero kahit isa sa mga to, hindi may ituro kung nasan nga si Alan. Nang makauwi na nga sa kanyang bahay, balisa pa rin si Elizabeth. Nilapitan nga siya ng kanyang mama. "Kamusta ang biyahe mo, iha? Nagkita ba kayo ni Alan?" Tanong nga ng matanda. "Hindi nga ho eh. Nakakapagtaka nga lang po kasi simpleng kargador lang sa palengke si Alan. Pero nang bumalik ako, may grocery store na raw po tsaka paaralan siya. Tapos may hotel pa daw po. Pati bahay na maliit na dating tagpi-tagpi, naging mansyon na. Wala ring makapagsabi kung nasan siya. Panahon na siguro para malaman mo ang totoo," sabi nga ng ina ni Elizabeth sa kanya. "Ano hong ibig niyong sabihin? Sinubok ko ang nobyo mo. Gusto ko lamang makasiguro na hindi lamang pera ang habol niya." "Anong ginawa mo, mama?" Nagsimula na ngang umiyak si Elizabeth. Masama ang kutob niya sa sinabi nga ng kanyang mama. "Inalok ko siya ng 20 million pesos para layuan ka." "What? Ginawa mo yun, ma?" "Gusto ko lamang makasiguro, anak. Ayokong matulad ka sa akin." "Ma, iba si Tio Mando, iba si Alan. Magkaiba sila. Kilala ko si Alan at mahal ako ni Alan." "Magkaiba nga ba talaga sila? Sa tingin mo, saan naman kinuha ni Alan ang pampagawa niya ng bahay, grocery at eskwelahan niya? Tinanggap niya ang pera?" Puno ng hinanakit nga na tanong nga ni Elizabeth. "Isa lamang yung pagsubok pero tinanggap niya ang pera, anak. Iyan ang dahilan kung bakit hindi na nga siya sumunod dito sa Manila. Ayoko sanang ipagtapat sa'yo dahil ayoko kitang masaktan. But I believe that you deserve to know the truth." Palusot pa nga ng mama ni Elizabeth. "Hindi ako makapaniwala." Bulong nga ni Elizabeth sa kanyang sarili. "Tanggapin mo na, anak, at mag-move on ka na. Maraming lalaki dyan na handang magmahal sa'yo ng totoo at hindi lamang dahil sa kung anong meron ka." "Pero mama, nagmamahalan kami." "Hindi pa alam ni Alan ang katayuan natin sa buhay." "Hindi ko rin alam ang sagot yan, iha. Patawarin mo ako kung sinubok ko si Alan. Umaasa din ako na tatanggihan niya ang pera pero tinanggap niya. Umaasa ako na iba siya kay Mando pero pareho lang pala sila. Ina mo ko, hindi mo maiaalis sa akin na gusto lamang kitang protektahan." Napaluhan na nga lamang si Elizabeth. Nagkulong nga si Elizabeth sa kanyang kwarto ng ilang araw. Wala siyang ibang ginawa kundi umiyak, matulog, pero nang tila natanggap na nga niya ng unti-unti ang sitwasyon, ay hiningi nga niya sa kanyang mama na siya na nga ang mamahala ng lahat ng kanilang negosyo para nga mas maging busy na nga lamang siya. Gusto niyang mawala sa kanyang isipan si Alan. "Ma, gusto ko po sanang akong mamahala ng mga negosyong iniwan sa akin ni Papa. Sa tingin ko naman po nasa hustong edad na po ako. Gusto ko na pong matutunan ang pagpapatakbo ng ating negosyo." "Salamat naman, anak, at naisipan mo yan. Iba din kasi kung pamilya natin ang mismong magpapatakbo ng ating mga negosyo. Sa Lunes, ipapaasikaso na kita sa mga tao natin." Tuwang-tuwa nga ang mama ni Elizabeth sa kanyang naging desisyon. Lumipas nga ang 5 taon at napalago naman ni Elizabeth ang kanilang mga negosyo. Isang araw, naisipan nga ni Elizabeth na mag-relax naman at maglibang. Nagtungo nga siya sa isang parke malapit nga sa kanilang lugar. Umupo lamang siya sa isang bench at pinanood nga ang mga batang naglalaro sa playground. Maya-maya pa ay may lumapit nga sa kanyang batang babae na tila 5 taong gulang lamang. "Hi bata, ang cute-cute mo naman," bati nga ni Elizabeth. "Hello, mahal." Wika naman ng bata na ikinagulat naman ni Elizabeth. "Anong sabi mo? Ikaw po si Mahal." Napakunot noon si Elizabeth. "Ha? Hindi Elizabeth ang pangalan ko." Ikaw po si Mahal eh," sabi muli ng batang babae. Napakunot noon na nga si Elizabeth pero bumalik na nga siya sa playground. Nakauwi na nga si Elizabeth sa kanyang bahay pero hindi pa rin siya mapakali sa itinawag nga sa kanya ng batang yun. Si Alan lamang ang tumawag sa kanya ng Mahal. Maaari kayang nagkataon lamang o talagang konektado ang batang yun kay Alan? Ilang beses ding bumalik si Elizabeth sa playground na yun pero hindi na nga niya nakita pa ang bata. Makalipas ang ilang buwan, muling napadaan nga si Elizabeth sa parke na yun. Naisipan nga niyang umupo sa bench at subukin kung darating nga muli ang bata. Hindi naman siya nabigo dahil maya-maya pa ay dumating na nga ang mga bata at muli siyang nilapitan nga ng isang bata. "Mahal, dito ka din po uli?" Bulalas nga ng bata. "Hello, anong pangalan mo?" tanong nga ni Elizabeth. "Betty po ang pangalan ko." Magalang na sagot nga ng bata.
Ilang taon ka na, Betty? 5 taon po. Sinong kasama mo? Tatay ko po. Bakit mo ako tinatawag na mahal? Di ba po yun ang pangalan mo? Hindi, Elizabeth ang pangalan ko. Lagi ko po kasing nakikita ang larawan mo sa bahay namin eh. Naririnig ko po si tatay na mahal daw po ang tawag sa'yo. Tinanong ko rin po siya kung sino ka. Ang sabi po niya ay mahal ka po niya, kaya akala ko po mahal ang pangalan mo. Paliwanag nga ni Betty. Asan ba ang tatay mo? Tsaka sino ang tatay mo? Bumibili po ng pagkain. Pwede bang makausap ang tatay mo? Sige po, sabihin ko po kasama po niya po ang mga kapatid ko eh. Ganun ba? Bakit? Ilan ba ang kapatid mo? Madami po kami. Umalis nga si Betty at nang bumalik nga ito, kahawak kamay nga nito, ang walang iba kundi si Alan. Elizabeth? Gulat na tanong nga ni Alan. Alan, kamusta? Saad nga niya. Okay naman. Halos matulala nga si Alan. Hindi nga niya akalaing magkikita pa nga sila muli ni Elizabeth. Napatingin nga si Elizabeth sa iba pang batang kasama nga ni Alan. Anak mo silang lahat? Gulat na tanong nga ni Elizabeth. Oo, mga anak ko sila. Ha? Ang lalaki ng mga batang yan ah. Ibig sabihin ba nun, anak mo na sila nung maging magnobyo tayo? Gulat na tanong pa nga ni Elizabeth. Hindi, Elizabeth. Hindi nila ako totoong ama. Kumbaga, foster parent lang nila ako. Nasa pangangalaga ko sila habang naghihintay kami ng ampon sa kanila. Tinutulungan ko sila, sa madaling salita. Paliwanag nga ni Alan. Ganun ba? Mapalad sila at ikaw ang nag-aalaga sa kanila. Pati ba yung cute na batang babae, alaga mo rin? Si Betty? Oo. Isa siya sa mga batang inaalagaan ko. Siya ang pinakamalapit sa akin. Ilang beses ko na siyang nakita. At alam mo bang mahal ang tawag niya sa akin? Bigla namang namula si Alan. Hiyang-hiya nga ito sa sinabi ng bata kaya't bumali nga siya dito. Betty, ano bang sinasabi mo? Huwag mo na nga siyang tawaging mahal, hindi yun ang pangalan niya. Pakiusap nga ni Alan dahil nahihiya nga ito. Yun po kasi ang tawag mo sa litrato niya lagi po eh. Di ba po? Lagi mo pong kinakausap yung litrato niya sa kwarto mo tapos po may litrato rin po siya sa wallet mo. Tapos tawag niyo po sa kanya mahal. Dire-diretsong pagkwento pa nga ni Betty. Betty, tama na yan. Saway na nga lamang ni Alan. Di po ba tay, sabi mo po dapat laging nagsasabi ng totoo? Lihim na kinilig naman si Elizabeth nang marinig na may larawan siya sa kwarto at wallet ni Alan. Naputol nga ang kanilang usapan dahil isa sa mga bata ay nagyaya na. Tay, uwi na po tayo, masakit na po kasi tiyan ko eh. Kailangan ko pong magbanyo. Sabi pa nga ni Patrick, ang isa sa mga batang inaalagaan ni Alan. Walang nagawa si Elizabeth. Gusto sana niyang kausapin si Alan at tanungin kung anong nangyari at nawala na nga lamang ang kanilang komunikasyon pero kailangan na lang nilang umalis. Nang sumunod na araw, muling bumalik si Elizabeth sa playground pero wala si Alan at ang mga bata. Ilang beses din siyang nagpabalik-balik sa lugar na yon pero hindi na nga niya nakita pa si Alan. Isang araw na nagpunta nga sa ospital si Elizabeth ay may mga batang biglang yumakap sa kanya. Nagulat nga siya nang makita rin niya si Betty. Betty? Ano ginagawa mo dito? May sakit ka ba? Sinong kasama mo? Sunod-sunod na tanong nga ni Elizabeth. Si tatay po ang kasama ko. Wala naman po akong sakit pero ang mga kapatid ko po na aksidente. Umiiyak nga na sabi ni Betty. Naku, anong nangyari sa kanila? Naglalaro po kasi sila sa taas ng puno, sa treehouse po tapos nabali po yung sanga, nahulog po silang 4. Ganun ba? Asan sila? Agad na tanong nga ni Elizabeth. Andito po. Hinila nga ni Betty ang kamay ni Elizabeth papunta sa waiting area ng operating room. Nakita nga niyang balisang naglalakad pabalik. Si Alan. Elizabeth, andito ka rin? Tay, nakita ko po siya dun po sa labas. Paliwanag nga ni Betty. I'm visiting one of our employees na aksidente. I wanted to personally check kung ano ang sitwasyon ng tao namin na nagulat nga ako. Biglang yumakap sa akin tong si Betty. Na-aksidente daw ang mga bata? Kamusta sila? Usisa nga ni Elizabeth. Inooperahan sila. Paliwanag nga ni Alan. Sana naman maging maayos sila. Saad naman ni Elizabeth. Salamat. Umupo si Elizabeth at umupo naman si Alan. Sa tabi niya. Samahan na kita maghintay. Kung okay lang sa'yo. Mahinang sabi nga ni Elizabeth. Oo naman. Kailangan ko nga nagkasama dahil pinanghihinaan ako ng loob ngayon. Naawa ako sa mga bata eh. Problema ko din ng mga gastusin dito sa ospital lalo na at 4 pa silang ooperahan. Problemadong sabi nga ni Alan. Hinawakan nga ni Elizabeth ang kamay ni Alan. Magiging maayos din ang lahat.
Magdasal ka lang. Salamat ha. Pilit nang umingiti nga si Alan. Naghintay nga sila habang inooperahan nga ang mga bata at nagwentuhan na nga rin sila. Maya-maya pa ay lumabas na nga ang doktor na nag-opera nga sa mga bata. Kayo ho ba nga man ang mga batang inoperahan? Ako nga ho. Sabi nga ni Alan sabay tayo nga para kausapin ng doktor. Ligtas na sila. Yung bunso lamang ang naiwan sa intensive care dahil malakas ang pagkakabagok niya at kailangan niyang obserbahan pero ang tatlo stable na at nasa recovery room na. Maya-maya pa ay ililipat na nga sila sa kanilang kwarto. Makipag-usap na lamang kayo sa nurse tungkol sa kwarto na kukunin niyo para sa mga bata. Wika nga ng doktor at umalis na nga ito. Buti naman at maayos ng mga bata. Halika na sa nurse station nang may handa ng kwarto nila. Ani nga na Elizabeth. Hawak kamay nga sila Elizabeth at Betty nang papunta na nga sila sa nurse station. Ramdam naman ni Elizabeth ang pagkabalisa ni Alan. Nang dumating na nga sila sa nurse station, naintindihan ni Elizabeth kung bakit balisa nga ang binata. Miss, ililipat na ho ang mga anak ko sa kwarto. May available po kayong ward? Yun bang kahit walang aircon at may ibang kasama sa kwarto? Wala kasi kaming sapat na pera para dyan eh. Naku sir, puro private rooms lang po ang available ngayon. Puno po ang charity at wards namin ngayon eh. Sagot naman ng nurse. Nurse, baka kasi hindi ko makayang bayaran ng private room. 4 pa naman silang inooperahan. Pag-uulit nga ni Alan. Wala po talaga sir, pasensya na. Hindi na nga nakatiis pa si Elizabeth at tinako na nga ang pagbabayad sa bills ng mga bata. It's okay miss, okay na sa amin ang private room. Maaari bang isang private suite na nga lamang at magkakasamang mga bata? Iisa lamang kasi magbabantay. Ano nga ni Elizabeth? Naku hindi po pwede mami. Hanggang 2 kama lang po ang pwede. O sige miss, 2 private rooms na lang. At 2 bata kada kwarto pero magkatabing kwarto sana ha? Para hindi mahirapan ang magbabantay. Nakangiting sabi pa nga ni Elizabeth. Sige po ma'am, ayusin ko lang po yung rooms ha. Huwag ka mag-alala Alan. Ako nang bahala sa bills sa mga bata. Saad pa nga ni Elizabeth. Naku Elizabeth, wala kaming sapat na pambayad. Saad pa nga ni Alan. Huwag ka nang mag-alala Alan. Sagot ko na yan. Tulong ko na yun sa mga bata. Sigurado ka? Malaking halaga yan. Okay lang yon. Marami na rin natutulungan ng itinayo kong charity sa kumpanya namin. Talagang tumutulong naman kami ng mga may sakit at mga batang walang kakayahang mag-aral. Paliwanag pa nga ni Elizabeth. Salamat ulit. Tatanawin namin itong malaking utang na loob. Hindi naman kailangan. Masaya akong makatulong. Kailangan nang umalis na Elizabeth para nga sa kanyang meetings at naiwan naman si Alan para magbantay sa mga bata. Lumipas ang ilang araw at naging abala nga si Elizabeth. Araw ng Sabado, nang magkaoras nga siya para dumalaw. Laking tuwa nga niya nang makitang umiigi na nga ang mga bata. Kamusta kayo? May mga dala akong merienda at laruan para sa mga bata. Dagdag pa nga ni Elizabeth. Haya nakakalakad na ning 2. Nakangiting sabi nga ni Alan at tinabot nga nito ang mga dala ni Elizabeth. Mabuti naman. Maigi na makauwi na kayo. Sigurado akong maboboard ang mga bata dito sa ospital. Natatawang sabi pa nga ni Elizabeth. Oo nga pala, may kababayan kaming lumuwas ng Manila at dinalhan kami ng mga pagkain at gamit. Magbabantay din siya mamaya sa mga bata para daw makapagpahinga. Gusto sana kitang yayain kumain dyan sa may maliit na resto malapit dito sa ospital. Nahihiyang sabi pa nga ni Alan. Sige pa, sagot naman ni Elizabeth. Maya-maya nga ay dumating na nga ang kaibigan ni Alan at tumalis na nga sila papunta sa maliit na resto. Halos katabi lamang yun ng ospital. Agad naman silang nakarating at naka-order ng pagkain. Masaya silang nagkwentuhan pero biglang naging emosyonal si Elizabeth. Naluha siya. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong nga ni Alan. Bakit ka nawala? Bulalas pa nga ni Elizabeth. Ha? Bakit ka nawala? Bakit hindi ka sumunod ng Manila? Bakit itinigil mo ang komunikasyon natin? Anong nangyari Alan? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Sunod-sunod nga na tanong nga ni Elizabeth habang lumuluha. Saglit namang natigilan nga si Alan. Akmang tatayo na nga sana ito pero pinigilan ito ni Elizabeth. Bumalik na tayo sa ospital at baka hinahanap na ako ng mga bata. Nagdadahilang sabi pa nga ni Alan. Hinawakan ni Elizabeth ang braso ng binata. No Alan, kailangan mo kong sagutin. Importante to, lalo na't may batang involved. Saad pa nga ni Elizabeth. Napakunot noong nga si Alan dahil nalito siya sa sinabi ni Elizabeth na may batang involved.
Sino? Yung mga alaga niya? Sa isip-isip nga nito. Sad pa nga ni Elizabeth. Alam mo bang kay tagal kong hinintay ang araw na masasagot mo lahat ng katanungan ko? I deserve to know what happened. I deserve to know why you chose to break my heart. Madamdaming sabi pa nga ni Elizabeth. Hindi kita ginustong saktan, Elizabeth. Minahal kita noon at mahal kita hanggang ngayon. Naluluhang sabi ni Alan. Mahal mo ko? That's pathetic. Hindi ka nga sumunod sa Manila eh. Hindi mo na ako kinausap simula nun. Paano mo sasabing mahal mo ko? Alam kong mahirap paniwalaan pero yan ang totoo, Elizabeth. Mahal na mahal kita. Dahil ba sa perang binigay ni Mama? Diretsong tanong nga ni Elizabeth. Anong pera? Naguguluhan nga si Alan. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Alan. Alam ko na ang totoo. Binigyan ka ng mama ko ng malaking halaga para iwan ako. Sinusubukan ka lamang niya para masiguro na hindi ka katulad ng aking stepfather pero tinanggap mo ang pera kaya't hindi ka na sumunod sa Manila. Hindi ba? Alam ko na ang totoo kaya wag mo lang tangkain pa ang magsinungaling. Umiiyak nga na sabi ni Elizabeth sa puntong to. Napailing na nga lamang si Alan. Hindi totoo yan, Elizabeth. Kahit kailan, hindi kita kayang ipagpalit sa pera. Matagal din kitang nakasama. Dapat, kahit papaano ay alam mong hindi kita ipagpapalit sa pera. Bumalik ako sa bayan natin sa Cebu, Alan. Nakita ko ang pinatayo mong grocery store at paaralan. Doon mo pa ginamit ang tinanggap mong pera mula sa aking mama? Sumbat pa nga ni Elizabeth. Bumalik ka? Nagulat nga si Alan. Hindi niya alam na bumalik pala ng Cebu si Elizabeth. Oo, I had to hear and see it for myself. Para ikaw ang paniniwalaan ko. At hindi naman ako nabigo. Nakita ko kung saan mo ginamit ang perang ibinigay ng aking mama. Pwede namang makapanghingi sa bangko ng bank statement, diba? What do you mean? Bakit hindi ka humingi ng pruweba sa mama mo? Na kumuha siya ng ganung kalaking halaga at binigay sa akin. Nasubukan mo na? Natigilan si Elizabeth. Tama naman si Alan. Wala ngang naipakitang katibayan ng kanyang ina. Paano may papaliwanag ang mga ipinatayo mong negosyo? Kahit ang bahay mong maliit na dating barong-barong ngayon mansyon na at may 4 pa na palapag. Pinagdududahan mo ba ako, Elizabeth? Ano bang dapat kong maramdaman? May mga plano tayo pero nawala ka na lang bigla. Tumango-tango nga si Alan. Totoong inalok ako ng mama mo ng milyon para layuan ka. Pero hindi ko yun tinanggap. Nagalit ang iyong mama. Ipinadukot at binugbog nila ako. Halos 1 linggo akong nasa ospital noon pero hindi ako sumuko. Nagpagaling lang ako at lumawas pa rin ako ng Manila pero nasundan ako muli ng mama mo. Ang sabi niya, kapag daw itunuloy ko pang relasyon natin, makikipagbalikan siya sa stepfather mo, yung taong pinagtangkaan kang gasain. Hindi ko kayang mapahamak ka, Elizabeth. Kaya't bumalik na nga lamang ako sa Cebu nang hindi tayo nagkikita. Mas pinili kong kaligtasan mo. Mahabang salaysay pa nga ni Alan. Paano ang ipapaliwanag ang mga negosyo at mansyon mo? Pwede kong ipadala sa iyo ang titulo ng mga negosyong yun. Pagmamay-ari ni Sir Arnulfo, lahat ng yun. Sir Arnulfo? Kunot noo nga? Natanong nga ni Elizabeth. Isa siyang pilantropo na kumausap sa akin para tulungan siya sa mga proyekto niya. Para sa mga tagabayan natin sa kondisyong hindi nila malalaman na sa kanya ang mga yun. Ipinatayo ang bahay na 4 na palapag para sa mga batang walang pamilya tulad ni Betty. Ang paaralan naman ay para sa mga bata na walang kakayahang makapag-aral. Ang grocery naman ay para sa mga taong hindi kaya bumili ng branded at mamahaling bilihin. Sa kanya lahat ng yun, Elizabeth. Hindi ako makapaniwalang ginawa ni mama to. Nakakuyom nga na saad nga ni Elizabeth. Sagot naman ni Alan, mahal kita, Elizabeth. Simula noon hanggang ngayon. Paano ko makakasigurong totoo ang sinasabi mo? Paano ko malalaman na totoong dumating ka sa Manila noon? Pinuntahan kita sa Manila, sa opisina mo sa BGC. Nakita kita sa isang coffee shop na may kasamang banyaga. Para kayong may sineselebrate. Nakasuot ka ng berdeng palda at puting blusa. May puti ka rin bag. Dumaan ako sa opisina mo noon para magpaalam. Para sana makita man lamang kita kahit sa malayo lang. Pagbabalik tanaw pa nga ni Alan. Nagulat nga si Elizabeth. Sobrang detalyado nga ang sinabi nito na senaryo. Kaya alam niyang totoo ang sinasabi ni Alan. Hindi nga niya alam ang kanyang sasabihin. Tumayo nga siya at paalis na nang si Alan naman ang humawak ng kanyang kamay. Minahal kita noon at mahal pa rin kita ngayon, Elizabeth. Hindi kita pagpapalit sa kahit na kanino at sa kahit na anong yaman sa mundo. Sana maniwala ka. Naniniwala ako sa'yo, Alan. Patawarin mo ako kung nagduda ako sa'yo. At patawarin mo ko
kung may sikreto akong itinago sa'yo ng halos ilang taon. Ako lang ang nakakaalam nito. At wala masyadong nakakaalam dahil hindi ko alam kung paano i-explain sa iba. Nasasaktan ako. Paano kapag tanungin nila ako kung nasaan ang ama ng mga anak ko? Sasabihin ko na lang na iniwan ako? Napakunot noo nga si Alan. Mga anak mo? Anong ibig mong sabihin? Tanong nga nito. Sumaglit nga si Elizabeth na tumayo at may tinawagan nga. At makalipas nga ilang minuto, may van nga na dumating nga sa kinaroroonan nila. At nakahilera nga na bumaba doon ang 3 cute na batang babae. At nang makita nga ng mga bata si Elizabeth, biglang nagsitakbuhan ng mga to at niyakap nga si Elizabeth sabay sabing, Mommy! At nang nakayakap na nga ang mga ito sa kanya, sad nga ng mga to. Mommy, we miss you so much na po. Sabi niyo po uuwi po kayo kaagad pero super busy na naman po kayo sa work niyo. Sad pa nga ng isa. Mommy, look oh, nakakuha po ako ng medal sa school. Ginalangan ko po talaga sa school para po maging masaya po kayo at para po worth it po yung pagtatrabaho niyo po ng super. Napangiti na nga lamang si Elizabeth at pinaghaplos nga ang buhok ng kanyang mga anak at hinalakan nga sila isa-isa sa kanilang noo. Pagkatapos nga ng tagpong yun, humarap na nga sila kina Alan at nagulat naman ng 3 babaeng bata nang makita nga ang lalaking kamukhang kamukha nila na walang iba kundi si Alan. Tinuro pa nga siya ng mga kambal. Who are you po? Parehas na parehas po tayo ng itsura. Sad pa nga ng isa. Para lang po kaming binuhukan na maliit po na kayo. Natatawa na nga lamang sina Alan at Elizabeth pero naluluha rin nang dahil sa tagpong yun. Nagulat na nga lamang si Alan nang biglang niyakap nga siya ng triplets. Pagkatapos na nga noon ay tinanong nga nila si Elizabeth. Mami, siya po ba yung lagi niyo pong kinikwento na daddy po namin na balang araw makikita din po namin? Sobrang miss na miss po namin siya. At bago pa man makapagtanong si Alan, oo anak, siya ang daddy niyo. At doon na nga naluha muli si Alan at mas niyakap pa nga ng mahigpit ang mga bata. Patawarin niyo ako anak, kung ngayon lang ako nakapagpakita sa inyo. Naging magulo kasi ang buhay ni daddy eh. Pero ngayon, naayos ko na. Hindi na tayo magkakahiwalay pa ulit. Ngayon nga ay nasa coffee shop nga sila. Umiinom nga ng juice ang triplets habang magharap naman sina Elizabeth at Alan para pag-usapan nga ng maayos ang kanilang sitwasyon. Patawarin mo ko Elizabeth, hindi man lamang kita nasamahan habang pinagbubuntis mo ang 3 at habang inaalagaan mo sila. Huwag mo na yung alalahanin Alan, parehas lamang tayong biktima rito. Pero sana ngayon, mas pagkatiwalaan na lang natin ang isa't isa. Patawarin mo ko kung hindi ko agad sinabi sa iyong katotohanan. Natakot talaga kasi ako para sa kaligtasan mo. Sad pa nga ni Alan. Naiintindihan ko naman Alan, pero pinagtagpo pa rin tayo diba? Ng tadhana, baka binibigyan pa tayo ng isa pang pagkakataon para maipagpatuloy ang ating pagmamahalan. At isa pa, andito na tong mga chikiting na to na bunga ng isang gabing nangyari sa atin. Ikaw kasi, napakabilis mo nung gabing yon. Natatawang saad pa nga ni Elizabeth. Natawa na nga lamang din si Alan. E paano ba yan? Ang dami na nating anak, yung mga alaga ko pa, sila Betty at yung mga kasama niya. At tong mga chikiting na to. Natawa na nga lamang sila. Hindi nila akalain na sa muling pagtatagpo nila ay makukumpleto na talaga ang kanilang pagkatao dahil sa mga batang tinuring nga na anak ni Alan at dahil nga sa triplets na naging bunga pala ng kanilang pagmamahalan. Lumipas nga ng mabilis ang mga araw, linggo at buwan. Sinulit nga talaga ni Alan ang oras na nasayang na hindi nga niya nakasama ang kanyang mga anak. At syempre naging mas masaya nga rin ng triplets dahil marami na nga rin silang kalaro na mga bata na inalagaan nga rin ni Alan. Ngayon nga ay nakaupo nga sila Elizabeth at Alan habang pinapanood nga ang mga bata na masaya at nag-i-enjoy nga talaga na maglaro. Mabuti kang tao Alan. Napakarami mong natutulungan. Mabuti ang puso mo. Noon pa man, napakapalad ko na isang tulad mong minahal ko. Saad pa nga ni Elizabeth habang hawak nga ang kamay ni Alan. Kahit mahirap lang ako, mahal kita maging sino ka man. Tumayo si Alan at niyakap nga ito ng buong higpit. Akala ko hindi na kita mayakap ng ganito eh. Emosyonal pa nga nasabi ni Alan. Kay tagal ko ring hinintay ang yakap na to. Magkahawak kami nga silang bumalik. Sa kinaroroonan ng bata, tuwang-tuwa naman ang mga to nang magbigay nga sila
ng mga laruan at pagkain sa kanila. Matagal-tagal ding hindi napatawad nga ni Elizabeth ang kanyang ina, pero sabi nga nila, time heals all wounds. Kaya naman paunti-unti nang makita nga ni Elizabeth na bumabawi nga ang kanyang ina, kahit papaano ay gumagaan na rin ang kanyang pakiramdam at lumalambot nga ang puso dito dahil alam naman niya kung gaano nga na-trauma ang kanyang ina sa kanyang ex-husband. Samantalang nakabase na nga ngayon sina Alan at Elizabeth sa Cebu dahil marami na nga silang kababayan na tinutulungan dito. Si Elizabeth naman ay nagpatayo rin ng branch ng company niya sa Cebu, kaya naman pabalik-balik pa rin siya from Cebu to Manila. Mahal ko, pakasal na tayo, biglang sabi nga ni Alan isang araw. Naglabas pa nga ito ng singsing. Will you marry me? Tanong nga niya kay Elizabeth. Talaga? May singsing ka na agad? Gulat na tanong nga ni Elizabeth. Anong agad? Ang tagal na nating nagkahiwalay. Maraming panahon na ang nasayang. Plano ko talagang mag-propose kanina sa palengke kung saan nagsimula yung pagmamahalan natin. Pero hindi ko na kasi mahintay pa eh. Kinabahan ako. Ayos lang yun, ang importante nag-propose ka na. So anong sagot mo? Siyempre pakakasalan kita. Pakakawalan ko pa ba naman yung lalaking ubod ng bait tsaka handang tumulong sa ibang tao? Isinuot na nga ni Alan kay Elizabeth ang singsing. I love you. I love you too. Sagot naman ni Elizabeth. Hindi nagtagal, nagpakasal nga ang dalawa at may mga bata nga rin silang inampon bukod nga sa kanilang mga totoong anak. At sobrang saya naman nila dahil nakatira na nga sila sa isang napakalaking building. Nang kinasal nga sila, ang dami nilang flower girls. At syempre imbitado nga lahat ng mga kaibigan nila sa Cebu. Umatindi naman ang ina ni Elizabeth pero sinusubukan pa rin itong bumawi sa mag-asawa at sa kanyang mga apo. Tunay nga na walang makakapigil sa dalawang taong nagmamahalan. Pigilan man sila ng iba't ibang paraan, mananaig pa rin ang kanilang pagmamahalan lalo na kung ito ay wagas. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Elizabeth at Alan. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa inyo.